The borrower is a slave to the lender. Pero alam mo ba, dito sa Pinas, parang baliktad. Kung sino pa yung nagpautang, sila pa yung nahihiyang maningil sa nangutang. At kung sino pa yung may utang, sila pa yung deadma, nang bablak, at kadalasan galit pag sinisingil na. Katulad ng mga ito. Taon-taon nagpapariband. Samantalang ako, kumulot na yung hair ko sa kakahintay na mabayaran. Feeling blessed at feeling thankful pa ang post. Uy, bayad din naman pag may time. Nagkaroon na kayo ng amnesia. Nakakahiya ng maningil ng paulit-ulit. Nakakapaghanda naman kapag may okasyon. Ang masaklap pa dyan, may utang pa nga. Uutang na naman ulit. Tapos pag tinanggihan mo na, ikaw naman yung masama. May kilala ka bang ganito? Dahil kung meron, itag mo na sila sa baba dahil para sa kanila ang video na to. I remember sa post ni Chinkitan, isa sa mga financial at motivational speakers dito sa Pinas, kung saan sinabi niya doon na, kung may mangutang sa'yo, huwag mong pautangin. Kung di, bigyan mo na lang ng pera na willing kang mawala. Bigyan mo kahit hindi yung full amount na kailangan. At siya na ang bahala sa kulang niya. At least, nakatulong ka. Hindi ka masistress kakasingil, may peace of mind ka, at most importantly, hindi masisira ang relationship niyo. And I totally agree with that kasi I value my relationships more than money. Ang dami na kasing horror stories na narinig natin about utang. Ang dami mga relationships na sira dahil dito. At ayaw kong mangyari ito sa mga kaibigan ko. Pero ang tanong, sadya ba talagang hindi nagbabayad ang mga nangungutang? Ano ba ang dahilan? Bakit hindi sila nagbabayad? Tingnan natin ang mga post na ito at alamin ang tatlong dahilan kung bakit hindi nagbabayad ang mga nangungutang. First, meron talagang taong totoong naghihirap financially. Katulad ng post na ito. Mabigyan lang talaga kami na magkaroon muli. Uunahin talaga namin makabayad ng utang para magkaroon na kami ng peace of mind. At may nag-agree din sa kanya. Sabi, Tama po, lalo na kung may interes yung pinautang sa'yo. Akala po kasi ng iba, lahat ng may utang wala nang balak magbayad. Sobrang stress sa amin nang may naiwan na utang nung nagka-pandemic. at kung totoong naghihirap ka financially, sabihin mo ito sa inutangan mo. Huwag yung puro post ka sa social media na parang feeling blessed. Second, yung iba naman pinahiya at nasaktan. Ito naman ang sabi sa isang post. Pa-advice naman, may utang kasi ako sa isang kaibigan. Ngayon, hindi pa ako nakabayad sa kanya. Ang ginawa ng kaibigan ko, minessage lahat ng friends ko na may utang ako sa kanya. Lagi niya akong minumura dahil sa di pa ako nagbabayad. Nangako naman ako na babayaran ko siya. Makarecover lang ako. Kaya lang, pinahiyanan niya ako. At ang dami nag-comment sa post niya. Umabot ng more than 1,000 replies. Pero ito yung masaklap. She edited her post and said, Tingnan nyo, ang daming bastos dito at magagaling na hindi mo na inalam ang buong detalye. ganito ka din ba sa kaibigan mo? Yung ipapahiya mo siya? While I do agree na maraming relationships ang nasira ng dahil sa utang, ang tanong, dahil ba talaga ito sa mga nangungutang na hindi nagbabayad? O dahil ba to sa nagpautang na pinahiya sila? Kaya lalong hindi na tuloy gustong magbayad ang nangungutang. Totoo pala talaga na when it comes to money, dito lalabas at totoong ugali ng tao. Kung ano ba talaga ang mas matimbang para sa'yo, money or relationship? Mas kailangan mo ba talaga ang pera kaya ipapahiya mo ang kaibigan mo? Mas gusto mo ba talaga ang pera kaya hindi ka nagbabayad? At okay lang sa'yo na masira ang pagkakaibigan nyo? O mas matimbang ba sa'yo ang relationship niyo? Kaya gagawin mo ang lahat na makipag-communicate at bayaran ang perang ipinangako mo. Kasi kung ako ang tatanungin nyo, I value relationships over money. At kung katulad mo rin ako at may utang ka, then meet your friend, communicate, at tell them na may plano kang bayaran ng utang mo. At kung ikaw naman ang nagpautang, then do the same thing. Meet your friend, communicate, and trust na they'll do whatever it takes na mabayaran ka. And most importantly, tell each other na you value your relationship more than money. How about you? Ano ba ang mas matimbang? Money or relationship? Oops! Before I forget, may third reason pa pala bakit hindi nababayad ang mga nangungutang. At ito ay sadyang makapal lang talaga ang mukha nila at wala talagang planong magbayad.
sa mga taong ito, karma na ang bahala sa inyo.